5 bagay na hinihintay lang po ng ex mo na makita niya sa'yo, na taglay mo at ginagawa mo. And trust me, siya na mismo ang magpapursue sa'yo, siya na mismo ang magmamakaawa sa'yo, at siya na mismo ang kusang babalik sa buhay mo. And it's up to you kung pabalikan mo pa. Kung worth it naman, then so be it. Pero kung hindi, then I advise you na mag-let go na lang. Okay? So, wag na natin patagalin pa. Let's go. Anyway, bago po natin ipagpatuloy, may ask for some favor po na pakihit naman po yung subscribe button and pakihit po yung likes, mag-comment po about sa video and pakishare na din itong video na to. Napakalang tulong po para sa akin at sa mga iba nating mga kaibigan. Okay? So, bago ko sabihin itong 5 bagay na hinihintay lang ng ex mo na makita niya sa'yo, is that gusto ko lang muna na maintindihan nyo na normal lang po sa atin na minsan nawawalan po tayo ng gana, nauumay po tayo sa isang relationship, especially kapag nagtatagal na po ang isang relationship. Not all the time naman ay dahil sa third party, not all the time naman ay dahil sa hindi kanya mahal. Minsan talagang ayaw lang yung palaging nakikita na nangyayari sa inyo, nangyayari sa situationship nyo, yung setup nyo, yung takbo ng relationship nyo, yung atmosphere. Minsan nakakaumay, especially kapag palaging ganun na lang ng ganun yung nangyayari. That is why, sa gusto man na natin o hindi, naghanap tayo ng panibagong setup, panibagong atmosphere, panibagong larawan ng relationship natin. Kaya ko po i-share itong 5 na kapag taglay mo ito, is that napakalaki po yung chance na babalik siya. Why? Kasi may bagong picture na sa'yo, may bagong ikaw na kapag ginawa mo itong bagay na to. At the same times, you get revenge unintentional. Kung baka pag ginawa mo ito, then it will follow na nagkakaroon ka ng revenge sa kanya. Not that you intend na magkaroon ng revenge sa kanya, but kusa po ito na mangyayari. So, ano ba itong number 1 na kapag nakita ng ex mo sa'yo is that magpapursue siya? Of course, kapag nakita niya na wala ka ng pakialam sa kanya, reverse psychology kasi. Kasi minsan, tignan mo na lang isang bata. Kapag palagi mong binibigyan ng attention, palagi mong binibigay yung gusto niya, yung kailangan niya, bibilhan ng laruan na gusto niya, lahat na lang ng hingin niya ay ibigay mo, hindi niya ito ma-appreciate. Hindi kanya ma-appreciate. At the same time, even yung mga binibigay mo sa kanya ay hindi niya ma-appreciate. Pero try this experiment. Kapag itatry mo na hindi pinapansin yung isang bata, or minsan itutulak mo, wag kang lalapit sa akin, wag kang lalapit sa akin. Yun pa yung time na mas didikit yan, na iiyak yan. You know, napaka-weird sometimes, but that is what we call reverse psychology. Kasi kung ano yung palagi nating binibigyan sometimes ng attention na uumay, or kung ano yung palagi nating pinapakialaman, hindi nila nakikita yung value natin. So, kung gusto mo na makita yung value mo sa kanya, na papahalagahan kanya, is that show him na wala ka ng pakialam kung ano man ginagawa niya, kung ano man ang nangyayari sa kanyang buhay. Although, of course, pray for his safety, but don't show that you care about him. Sometimes it is the best na option na gawin natin. It's just, we don't care kung ano man yung nangyari, kung ano man yung ginawa niya. Kasi once na ginawa mo yun, you're showing that hindi na siya ganong ka-valuable sa buhay mo at sa'yo. And once ang isang tao kasi, when we feel like hindi tayo pinapalagan, sometimes, not all the time, is that we want to prove our value sa taong nang reject sa atin or taong hindi nakikita yung value natin. I hope that you understand. And so, kung ganun yung mangyari sa kanya, of course, magpapursue yan to prove that he is worthy, to prove that merong something sa kanya na dapat hindi mo siya binabaliwala. I hope that you understand. Okay, proceed na po tayo sa number 2 na dapat mong gawin. Is that, kapag nagkakaroon ka na ng masayang buhay, one of the reason kung bakit maraming tao ang gustong mag-connect or makipag-connect sa atin sometimes whenever na may magandang nangyayari sa ating buhay, whenever na finances is flowing in, whenever na may mga naabot ka na sa buhay, whenever na may mga achievements ka na, may magandang nangyari sa buhay mo, people will naturally want to connect with you. Not because they love you sometimes, but because gusto nila na kung ano yung meron ka, gusto nilang nakikishare sa kung anong meron ka. Fame man, ganon. You know, this is nature pa ng tao. Even your ex, kapag nakita
niya na may nangyayari ng maganda sa buhay mo, then tendency nito, gusto niya na i-connect niya yung sarili niya sa'yo. Gusto niya na maging part siya ng masaya mong buhay. Kaya nga minsan, ang i-isolate yung sarili, ang magkaroon ng self-pity kapag nasaktan, niloko ka, ang pahirapan yung sarili, is not the best na dapat mong ginagawa. Kasi kahit ganun yung gawin mo, it won't change the fact na nasaktan ka na niya, na niloko ka niya, or whatever yung ginawa niya sa'yo. Dapat i-build mo na yung sarili mo, yun yung fuel mo. Every pain na nararanasan mo ngayon, yun yung lakas ng loob mo na mas pagandahin pa ang buhay, na mas lumaban pa sa buhay. Kasi once na nangyari yun sa'yo, once na may mga magandang nangyari na sa buhay mo, then people will naturally connect with you. Why? May something sa'yo, may value sa'yo. So, I hope na naintindahan nyo po. Okay, proceed na po tayo sa number 3. Ay, kapag may pagbabago sa mga toxic na ugali mo, once na nangyari ito, trust me, babalik yan. Kasi sometimes, one of the reason kung bakit dinidistance siya ng ex natin or yung partner natin, yung mahal natin sa buhay, yung kanilang sarili sa atin dahil sa toxic tayo. Dahil sa may mga ugali tayo na napaka-toxic, may mga punong-puno tayo ng negativities, negative energy sa buhay natin. Kumbaga, walang maganda, especially sa mga tao na motivated or ayaw nila na nalalason yung kanilang mga pagiging motivated, yung kanilang pagiging positive. They will distance themselves from you. And nakakalungkot, pero yun ang katotohanan and good for them kasi pagiging wise yun. Pero kapag nakita niya na may something sa'yo na nagbago, may something sa'yo, yung ugali mo or yung karakter mo na nagbago, like nagiging kalmado ka na, nagiging mas mabait ka na, nagiging kontrolado na yung dila mo, hindi na masyadong maingay, nagiging mas positive ka na sa buhay, nagiging mas motivated ka na sa buhay, then that is the time na gusto niyang bumalik na sa buhay mo. Kasi wala na yung mga bagay or reason or taglay mo or ugali mo na kung saan ayaw niya, kaya siya umiiwas. So, kung gusto mo po na magmakaawa siya, magpakaawa yung isang tao na balik sa buhay mo, then, you need to change. Remove every toxicity sa iyong buhay, mga ugali mo. Sometimes, humility is the key. Kasi sometimes, ang tao napaka-pride na ayaw tanggapin kung anong pagkakamali. Ayaw pa-correct sa kung anong hindi magandang taglay or ugali. That's the reason why walang magandang nangyari sa buhay mo. Because correction is needed in order para may improvement, para may magkaroon ng mas better na buhay. Correction is needed. It is very impossible na magkaroon ka ng mas magandang buhay without correction. It's very impossible. Number 4, napakadelikado to. Number 4 is that kapag bukas na yung puso mo na magmahal ng iba. Hindi ko po sinasabi that maghabol ka ng mga taong magmamahal sa'yo, magmakaawa ka sa mga tao para mahalin ka, para piliin ka. Never do that. Pero once na nakita niya na bukas ka, masaya, bukas yung puso mo, masaya ka sa buhay, and nakita niya na nakamove on ka, most of the time, yan yung time na magmakaawa siya. Hindi po sa time na nagmamakaawa ka sa kanya, nagbebeg sa kanya, iniiyakan mo siya. That is not the time na babalik yan sa'yo. But, kapag nakita niya na nakamove on ka, naging masaya ka sa buhay, and ready ka na magmahal, that is the time na magpapansin yan. That is why, huwag mong isarado yung puso mo po sa ibang tao. Hindi po porke niloko ka ng past na karelasyon mo is that lolokohin ka din ng present na karelasyon mo, or yung manliligaw sa'yo, or yung nililigawan mo, or yung babae na gusto mo. No. Open your heart. Of course, be wise. Matuto sa nakaraan. Huwag mong gawin kung ano man ang mali mo sa nakaraan. Pero, huwag mong hayaan na may sarado yung puso mo. Okay? I-open mo lang yung puso mo dahil may mga tao mas may deserve ng pagmamahal mo. Okay? And last but not the least, number 5. Kapag nakita niya na meron ng magandang mga nangyayari na sa buhay mo. Finances, family, career, work, sa job mo, promotion is coming. In short, may positive na nangyayari sa buhay mo. That is the time na the best para sa kanya na bumalik. Sa kanyang instinct, gusto kanyang balikan at magpapansin yan sa'yo. Kaya nga, kaibigan, palagi kong sinasabi sa inyo, don't allow pain, don't allow yung mga heartbreaks, don't allow yung mga struggles or problem mo sa buhay para mag-down sa'yo. Pero ito yung magiging fuel mo to do better, para mag-improve, para mas pagandahin pa ang buhay. Kasi once na may mga magandang nangyari na sa buhay mo,
may mga breakthroughs ka na, finances, every aspect ng buhay mo, that is the time na ang mga tao magpi-plead or magmakaawa or hahabulin yung attention mo, yung time mo. So, kaibigan, do better, grow, and never stop growing. And of course, maging positive palagi, maging masaya palagi. And that way, kapag nakita ng ex mo, kahit itong 5 lang na to na i-share ko sa inyo, trust me, siya na mismo yung magmakaawa na bumalik sa buhay mo. And it's up to you, sabi ko nga, if it is worth it pa rin, wala namang, siya naman yung tao na mabait naman, nilalapit ka sa Diyos, then give him a chance or give her a chance. But kung nilalayo ka sa Diyos, at kung destruction ang palaging dulo sa'yo, then leave, huwag mo pagbibigyan. So I hope na meron pa kayo natutunan. Please like, share, and comment down below about this video, and God will bless you more. That's it. Thank you, and shalom.